Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Awesome! Alas 8:11 ng mapayapang Miyerkules ng gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabalik ng ating programang CC Bantay Kalusugan, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay mapatungkol sa lahat ng aspeto ng kalusugan. At ito'y nagbabalik ang ating programa, ang inyong prinsiping manggagamot. 2 linggo na po tayong nawala sa ere. Tayo po ay nagbabalik. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Kinagagalak kong marinig nyo ulit ang ating tinig na gagalak natin, kasiyahan natin na tayo po ay nakakapaglingkod sa inyo sa kami mga Citizen Crime Watch kasi ito po ang tungkulin natin, mga kababayan, mga kalakay, kabisayan, mga kabalin, mga katagalugan, mga kaamigo, amiga, lahat, no, kakampi, mga kababayan, no, ng ating mga musliman, no. Assalamualaikum, kapayapaan ni mapa sa atin lahat. Ito po ang ating programang CCW Bantay Kalusugan, ay ito ang unang episode ng taong 2020 taon. Year of 2024. Kami po sa CCW ay patuloy na magsiservisyo sa inyo. Kaya po ay nag-alay tayo ng isang programa ito sa CCW, Bantay Kalusugan, para maihandog namin ang aming mga kaalaman o mapag-usapan natin ang lahat ng mga pwedeng pag-usapan mapatungkol sa kalusugan. Mga kababayan, ulitin ko po, na-miss ko po kayo. Magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan. Talagang, kasi po, itong mga nakaraang linggo ay talagang, ano po tayo, sobrang busy. Tapos paos pa, wala talaga akong boses. Nawalan tayo ng boses, no? Talagang nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi nga ang ating boses ay bumabalik, no? Kaya dito, umiinom ako ng salabat, no? Yan, salabat. Umiinom po tayo ng salabat. Pinabati ko ang lahat ng membro ng CCW. Ang mga every chapter namin, no? Ang every regional chapter, every provincial chapter, every city and municipality chapter ng CCW, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Ang ating National President, Diego Magpantay Jr., ang ating National Chairman, Attorney Ferdinand Topacio, ang ating mga VP President, no? Ang
at sila sa Luzon, Visayas, Mindanao ay binabati namin kayo. Lahat ng membro natin, no? Lalo na yung mga napakasipag mag-volunteer sa ating mga checkpoint, mga monitoring sa DLG, dyan sa mga multipliers namin sa every LGU. Yan, mga voluntary po. Yung mga nasa eskwelahan, mga national high school, marami po kami dyan na tulong sa mga faculty at saka staff ng mga schools. Kami po, no, mga CCW volunteers at mga nagsiservisyo ng voluntaryo, no, na walang pagod-pagod. Siyempre, wala kami mga bahid, walang sahod dyan sa aming mga pinagsiservisyuhan. Sa mga LGU, yung kami po ay mga multipliers. We are the partners of our government. And of course, dito rin sa ating PNP, kami po ay accredited na mga multipliers. No? Pati dyan sa media, of course, meron po tayo sa mga media corps. No? We represent also the civic groups, the NGO, di sinagsiservisyo din po tayo sa ating mga private sector. Yan po ang CCW. Kaya pinagmamalaki namin ang mga membro, lalo na yung nasa grounds, nasa grassroots. Kayo po ay mga bayaning hindi nag-antay ng kapalit. No? Yan. Kami po ay 3 dekadang namamayagpag sa ating bansa na talagang nagsiservisyo na walang humpay, no? Walang voluntarily, no, na hindi naghanap ng compensation. Okay? Ganyan tayo, no? Yan. Sino si Dance Tonel watching from Tondo? Aba, sino to? Oh, Dance Tonel. Dance Tonel watching from Tondo. Magandang gabi sa'yo, Dance Tonel. Okay? Oh, dito ka nga. Ito yung legal consultant ko. Dito ka nga. Pakita ka lang. No? Ito yung Vin Diesel ko rito. Ayan, yan. No? Doon ka pa pumunta. Yan. No? Yan. No? Susunod, magiging partner din natin sa broadcasting. Willing siya, not ready now. As of now. Yan po si Bang Bang. No? Hindi po katulad nito, ha? Bang Bang. Siya si Bang Bang na kanyang nickname. No, hindi po yan si Wally, ha? Bayola. Yan po ang aming Vin Diesel, no? Okay, yan. Sige, kumpanyero, no? Juris Doctor po yan. So sa susunod, siya rin ang kasama natin na mag-broadcast rito sa ating CCW Bantay Kalusugan. Tulad ng sinasabi ko, pinabati natin lahat ng ating membro, lahat ng ating mga kababayan dyan, no? Sa amin, sa mga nanonood, nakikinig, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng CCW, Bantay Kalusugan, kami po ay patuloy na magsiservisyo sa inyo. Okay. Unang episode natin to sa taong 2024. Sa ulitin ko po, ako po inapaos ng 2 linggo, ay buti na lang binalik ng Diyos ang ating tinig, ang ating boses. Nakapag-broadcast din po ako sa kabila nung kagabi po, last night, doon sa DXGP 9.7, sa radio. Ito rin, kada Miyerkules ay maririnig nyo ulit po tayo. No? Nagpapasalamat po tayo dyan. Ito para sa inyo, para sa ating mga kababayan. Ayan. Yan, muwa. Yan. So, nakakamiss kayo. So, ano ba ang pag-usapan natin? Ngayong Enero, buwan ng Enero, ay mayroon po tayong advokasya adikain. Ito po yung liver cancer and viral hepatitis awareness this month, no? Ngayong buwan. So, pag-usapan natin. Tandaan niyo po, ito po ay mahalaga po to sa ating mga kalusugan. Hindi kailangan magpatingin kayo
magpakonsulta sa doktor para magbayad. Dito po, libre, no? Sa abot na aking makakaya na ma-explain ko po sa inyo. Siyempre, ang kailangan nyo lang ay yung mga taingan nyo. Makinig kayo at saka yung mga puso nyo, buksan nyo. Kasi pag nakinig kayo at saka sinapuso nyo ang ating mga matutunan rito, ay maiwasan nyo po ang itong mga ganitong sakit papatungkol sa atay. Okay? Itong buwan na to ay pag-usapan lang natin itungkol sa atay. Of course, itong episode na to. Atay, atay, atay! Yan! Yan. Uwak-uwak tayo dyan, no? Atay. Yung atay natin, yung liver rate. Liver rate. Liver, no? Lover boy. Liver. Liver, yung atay natin, no? Baka ma-sponsor natin rito yung brand na herbal na ano yun. Siyempre, hindi natin sponsor yun. So, liver, no? So, para maging lover boy tayo, ingatan natin ang ating liver. No? Mahalin natin atay natin. So, ano ba? Ano ba ang paksa natin? Ano ba ang dapat natin pag-usapan patungkol dito sa ating atay? Awesome! Awesome! Okay? Mga kababayan, ang atay natin ay yan ang pinakamalaking organ ng ating internal organs. Hindi ako nagkakamali, yan. Mas mabigat pa yan kaysa brain. Of course, ang heart, mas malaki yung atay natin kaysa heart. Ibig sabihin, when in terms doon sa bigat, no? Sa laki. So, ang atay natin ay, ang good news sa atay natin ay regenerating. Ibig sabihin, ang liver cells natin ay may kakayahan mag-regenerate, may kakayahan mag-repair, no? Yan ang maganda dyan, no? Nuna ko muna yung mga magandang balita sa inyo patungkol sa atay. Kung naalala niyo po si Cayetano Sr., no? Yung former senador, yung tatay ni Peter tsaka Pia Cayetano. Yan. Siya po ay liver cancer. Nag-donate ng liver transplant, no? Yung atay ni yung anak niya si Lino Cayetano. Yung si Lino, mayor ng Taguig yan eh. So I think up to now mayor siya ng Taguig. Talagang binata pa yan dati noon, talagang para sa tatay niya. Kasi compatible yung dugo niya, yung blood type niya, kaya siyang nag-donate sa tatay niya ng liver. So, naghiwas ang mga doktor ng konti doon sa atay niya, donate niya sa tatay niya. Kaya talagang doon pa lang ang ganung behavior, no? Talaga yung tatay, I mean yung anak, di niya, minsan lang yan, no? Yung anak talaga, mahal niya, ikaw pa man din. Tatanggal ka ng atay mo, donate mo sa tatay mo. So yan. So yung natanggal kay Lino, na maliit na part ng atay, ay nag-regenerate din yun. Na, yun nga, yung mga sirang atay natin, ay nag-regenerate yan. Huwag lang maging permanent na masira, no? Yun ang kagandahan dyan sa ating mga liver cells. It's regenerating, no? O siyang nagre-repair. Yan ang magandang balita sa inyo. Kaya, mga kababayan, ayan tuloy. Oh. Yan tuloy, oh. Napapatawa tayo, no? Napindot ko yung laughter, eh. Mga kababayan, mahalaga po na alamin natin ang liver. Here in the Philippines, the fourth most leading cancer in the Philippines is liver cancer. Yung cancer sa atay. Yan. Yan po ang pinaka-apat na leading cause ng nangungunang cancer sa Pilipinas. Una, ang breast cancer. No? Pangalawa, ang lung cancer. Yan, yung mga naninigarilyo dyan. Pangatlo, yung colon cancer. Ngayon, ang apat, yung liver cancer.
no? So, pang-apat yan. I don't know kung may updated na pangatlo na siya. So far, yung kaya ko lang na-update, no? Pang-apat. So, problema yan. So, ibig sabihin, marami sa ating mga kababayan na nakaka-cancer. So, tunan natin ng pansin yan, no? Bakit mahalagang ingatan ang ating atay? Kasi nga marami tayong mga kababayan, ayon dun sa statistics, no? Pang-apat na cancer sa buong Pilipinas. Okay? Okay. Mga kababayan, ang mga causes ng liver cancer, siyempre, meron din tayong namamana na hereditary, pero hindi naman na sobrang rampant yun, no? So, meron, minsan-minsan lang, pero pag may dugo ka, may lahi ka, inata mo yung, halimbawa, may tito kang liver cancer, hindi naman manginginom, inata mo yung inyong tay kasi prone ka sa liver cancer. Kasi may mana-mana rin, you know? Pero not all the time. Late lang ng percentage. Di naman na common yung hereditary, no? Yung genetics. Ang mga common dyan ay yung tinatawag nating alcoholic induced liver cancer. Yan po yung mga manginginom ng alak. Yan po talaga ang karamihan, no? Tapos sabay may concomitant hepatitis especially the hepatitis B, no? Pwede rin yung ibang mga hepatitis. Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng hepatocellular carcinoma, no? Cancer sa atay. So, ito madalas sa atin kasi sa lifestyle natin yung pag-inom. Yung Pilipino mahilig uminom, no? Talagang kahit sa bukirin yan, may mga tuba-tuba, no? Gawa sa mga yung tubig ng nyog, no? Buko. So marami yan. Maraming inumin na beer, gin, whiskey, at ng klaseng inumin na alak. Ayan ay magkukos sa'yo ng alcoholic addiction. So, tama talaga. Kasi may addiction talaga ang alcohol, no? Addiction. No? Yan din ang mga karamihan sa atin. Kasi mahirap itigil yan. Kasi you can buy that anytime. You can put it on your ref or sa freezer nyo. So, you can drink. Sometimes, most of the time, karamihan sa alcoholic na, hindi makatulog yan kung hindi makainom. So, ang alak talaga, maybe, anong klaseng alak, pag talagang parating na-introduce yan sa ating katawan, ay ma-aggravate ang ating liver. Yan. Ang atay natin ang magkawawa niyan. No? Tatamaan yan. Actually, ang alcohol, kaya dito ako magpo-focus Pag kayo po ay umiinom, ay karamihan dyan, ang pares niya ay sigarilyo. Konti lang yung umiinom na walang sigarilyo. Karamihan dyan, pag umiinom yan, naninigarilyo yan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Hindi lang yun. Pag umiinom, pag naninigarilyo, sabay inuman sa mga tropa, may kasamang pulutan yan. Huwag pulutan, lalo na yung malalakas magpulutan dyan. Karamihan dyan, yung mga taba-taba, ihaw-hihaw, ano man. Kain ng pulutan. No? Yan po can affect the liver, no? Masama epekto niya sa ating mga atay, no? Kasi nga po, kumakain ka rin ng mga taba, mamamantikain. Paglasik ka, kahit anong nakakain mo, wala na rin control. Yun ang sarap ng inuman So, bukod sa alcohol, yun din yung mga kinakain mo. Tapos naninigarilyo ka pa. So, apektado talaga yung atay. No? Meron naman na sobrang inom. Rating halos araw-araw, gabi-gabi, umiinom. Hindi na kumakain, wala nang gana. Ngayon, ulcer din, ang tama. Gastric ulcer, peptic disease, peptic ulcer. Yan po, mga kababayan, ang nangyari sa atin pag tayo ay talagang alcoholic, intoxicated.
Oh. So, pati yung ibang organ natin, internal organ natin, tatamaan. Oh, tingnan nyo, pag uminom kayo, di ba, diuretic? Ibig sabihin po ng diuretic, ay, ano po yan? Nakakaano po yan? Ah, nakakaihi. So, tingnan nyo, pag uminom kayo ng alak, kayo ay ingihi. So, pati kidney natin, yung filtration ng purpose ng filtration ng ating kidney ay naapektuhan. Kaya nga po, nadidehydrate, parang natutuyo ang ating kidney, yung mga skin natin, ang katawan natin, nagkakaroon tayo ng electrolyte imbalances. Yan. Yan po mga kamabayan. Ibig sabihin, naubusan ka ng tubig sa katawan, kasi ihi ka ng ihi. Pati yung sumasama yung mga sodium, potassium natin, mga electrolytes natin sa katawan, dun sa iniihi mo. Kasi panainom ka. So, anong mangyayari? Magkukos yan ng mga deficiency. Hyponatremia, hypokalemia, dehydration. Yan. So, yan ang nangyayari. Pati yung liver natin ay napipiga rin. No? So, maraming causes na maraming may dudulot masama ng pag-inom ng alak. Eh, dyan ako magpo-focus no? Kasi kailangan ito, gusto ko sanang ito gawin natin sa mga addiction. Yun. Sabugin natin yung mga ugali nating addiction. Yan. No, tamaan natin, no? Kailangan, ibig sabihin, gusto nating labanan ng addiction, no? Addiction sa pag-iinom ng alak. Ayan. At saka karamihan dyan, doon na-introduce ang pag-titik ng shabu dahil sa inom. Maniwala kayo hindi. Ako po ay rehabilitation practitioner. No? Isa po akong head ng agency ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Marami po nakatikim ng shabu dahil sa kainom ng alak. Diyan nakumpisa sa alak, sigarilyo. Yan, apektado lahat. Kaya po, balik tayo dyan sa atay natin. Talagang hindi lang atay, konektado lahat yan. Talagang sa pag-iinom, no, dyan tayo makakuha ng ma-aggravate natin ang ating atay, ma-exhaust natin ang function ng ating atay. Kaya ang mangyayari ay yun, kakaroon tayo ng mga liver cirrhosis. Ibig sabihin, masisira ang function ng ating atay. Yan. Yan yung kahalaga po na malaman natin yan. Okay. Okay, so mga kababayan, ano pa? Yun nga, no? Biglang minsan may mga nagkaka-tumor, no? Liver tumor, minsan din nagkukos ng mga ano yan, mga parasites, no? Kaya ingat-ingat din tayo, no? Yung hygiene natin, hindi porke yung usually sa mga bukirin yan, no? O kaya dun sa mga slum area, lalo na yung mga nakatira sa slum area na nandiyan sa mga tabi ng ilog, daming basura, dyan sa may mga tabi na, kahit sa tabing dagat, sa mga bukirin din. So, dapat, yan, yung nagkukos ng mga liver cancer. Ano pa, yung mga, kahit ano-ano kinakain mo, yan, dyan papasok ang hepatitis. Meron tayong hepatitis A, B, C, D, alphabetical yan, ha? So, marami talaga, no? So, yung hepatitis, usually nakukuha yan sa mga kinakain natin. So, saan tayo kumakain, yung kaling pagkain, no? Ingat-ingat tayo dyan, no? Yung mga saan-saan ka kumakain, mga isaw-isaw, tapos sinusubo mo lang doon sa sausawan, sa sauce, lahat kayo dinidip nyo, sinusubo nyo doon. O yan, focus yan ng mga transmission, no? Transmission, maghahawa ka. So, pati sa pagkain ay
Hindi naman sinasabi niyan na kailangan mo maging sosyal. Siyempre naman, nag-iingat kasi may mga sakit tayong nagkain sa mga pagkain kanto, kantong pagkain. Kasi nga po, hindi naman malinis sa daan kasi, no? Kaya nga mura din eh. Sa daan nila piniprepare yung mga pagkain doon. Tapos yung preparation ng pagkain, usually yung sanitation ay hindi maayos. Hindi siya malinis. Kay mga kababayan, ang liver cancer, yun, tulad ng sinabi ko, ingat po kayo, lalo sa mga kabataan, hindi nila alam, kailangan ipaalam natin na yung mga kinakain sa kanto, no, sa kalye, no, yung mga kung saan, mga isaw, mga fishball, yan po, no, yung mga hepatitis, dyan nakukuha, hepatitis A, yan, dyan nakukuha. Siyempre, mayroon pala tayong bakuna. Kaya dapat magpabakuna kayo pang wala pang infection. May hepatitis vaccine tayo. No? Kasi tapos may booster pa tayo niyan. Ibig sabihin, pwede pang mag-booster. Matagal na po yan, na-create po yan, na-advent po yan ng think, late 90s. So, safe na, no? Kaya ang swerte ng mga bata ngayon, yung mga newborn, bagong panganak pa lang, mayroon na silang mga vaccine sa hepatitis B. Hanggang paglaki, nagbo-booster na sila. Yan, no? So, liver cancer is very common in our country. Parami yan sa ating mga Pilipino. No? Siyempre, yung tulad ng sinabi ko, ingat-ingat lang, parati nating isipin na nagka-cancer tayo, mahirap na ma-reverse. Ibig sabihin na doon mayroon tayong chemotherapy, radiation therapy, mayroon din tayong surgical, yung opera na lang tatanggalin, minsan lang po yun na chances na ma-treat. Mayroon namang mga history na natatreat. So, syempre, mahirap pa, hindi mo naman identify kagad. Usually, nalalaman natin mga cancer kung kailan nag-spread na, kung kailan kumalat na sa ating katawan. Kalat na sa mga buto natin, nakalat na sa mga ibang parte ng internal organs natin. So, usually doon natin malalaman eh. Kasi doon lalabas ang simptomas eh. Di ba? Doon lalabas na simptomas. Yan. So, yan yung mga simptomas niya, yung mga naninilaw. Hindi lahat na naninilaw tungkol sa atay ha. Meron dyan sa gallbladder. Meron din naman talaga sa skin. Hindi porke nakakita kayo na naninilaw sa atay na kagad ha. Okay? So, yung biglang payat, usually lahat ng klaseng cancer, sobrang payat na bigla-bigla, sudden weight loss. Yan. Suspect na yun. No? So, nakikita nyo, pag lumabas yung symptoms, stage 3 o stage 4 na yun. Swertein tayo kung stage 1 o stage 2 pa yan. Cancer. Kaya ganun kahirap din ang sitwasyon na may cancer. So, ugaliin din natin na kahit walang nararamdaman ay magpa-annual check-up. Wala namang masama kung may nakita tayong normal sa ating mga laboratories, mga ultrasound, x-rays, at siyempre sa mga diagnostic ng ating mga doktor ay clear, normal, di maganda, ibig sabihin ay wala kang cancer. Yan. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon, kung mayroon naman nakita na incidental na may cancer kayo, ibabiopsy pa yan. Pag na-biopsy naman, alamin natin kung yan po ay malignant or benign. Pag benign po, non-cancer, non-cancerous. Pag malignant, yan po ay cancer. So, i-staging pa po yan kung stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pero, yan po ay okay lang. Kasi at least, nakita na, wala kang kawalan. Kaya dapat magpa-annual check-up tayo. Kahit wala tayong nararamdaman. No? Kahit wala tayong nararamdaman, pa-ultrasound ka. Di ba? Yung hepatobiliary ultrasound, yung sa ating liver ultrasound. Yan.
Pwede nating gawin 'yan 'no, ano lang, ah, sa gobyerno, government hospitals, mura. Siyempre ang investment natin ang ah, kapital natin ang ating kalusugan. So ba't ayaw mo gastusan ang sarili mo? Tapos kung ano-anong binibili mong gadget, ito naman ay annual lang, once a year lang, kahit wala kang maramdaman. Eh, yan po ang ating advice sa inyo mga kababayan. Awesome! Eh, so siyempre, yan, daming simptomas diyan, eh, yung nagpe-pale yung dumi mo, kahit anong kainin mo parang walang kulay ba? Hindi siya berde, hindi siya pale ba? Parang namumutla yung dumi mo, yung tae mo. Pasensya na sa mga sorry po sa mga kumakain diyan 'no, yung dumi natin pala 'no. Masyado akong brutal, eh, masyado akong brutal sa dumi 'no. Oo, talagang yung letter T ano, masyado tayong brutal, eh. Dumi na lang. So, yun yung nawawalan ng kulay ba, pale. So, hindi naman puting-puti 'no. So yan, mga senyales po yan. Senyales lang naman na symptoms. So yan, titingnan natin yan baka may problema sa liver. So, yan alagaan natin yung mga pagkain masasarap na masustansya, na nutritious. Yung usually 'pag gulay, halos lahat ng gulay, so lahat ng gulay para sa akin talagang, ah, dapat, malusog yan na, masustansyang pagkain yan. Yung mga prutas, yung lalo na yung apple o avocado, napakagandang avocado, talagang maganda sa atay yan 'no. Yung mga herbal na gamot, ay, nakalagay naman dun, no therapeutics claim. Nasasayang lang yung ano mo dun, binabayad, pambili mo doon. Mas gusto ko bilhin na lang yun ng mga prutas saka gulay, yan. Alam niyo po yung itong iniinom ko sa labat 'to, ginger 'to, 'di ba? Ito po maganda rin po ito sa cholesterol, 'no? Maganda rin po ito sa actually 'pag uminom ka parati nito antukin ka. So, nakakaano ba, nakaka-relax hindi lang para lang gumanda ang boses mo, ha. Puwedeng, i-grind niyo 'no, yung ginger, yung luya, tapos blender na lang 'no. Actually, maganda rin yung blender na ano siya, talagang maiiwan niya. Maganda yun actually, hindi okey yun. Pero mas mas ano sa'kin, eh, para sa'kin mas better pa yung tawag rito, inaano natin, ah, dinidikdik natin, anong tawag diyan, yung dinidikdik 'no, mga matatanda wala pang blender noon. Tapos, ah, samahan mo ng, yung luya, yung ginger, luya sa Tagalog, kasi sa Muslim, eh, luya ay sili. Yung luya, ginger, yung, lalo na yung ano, yung ganda rin yung, kaso may kamahalan yun, eh, yung, yellow ginger. Ano ba yung tawag dun? Turmeric, yan. Yan, turmeric na yan. Sa amin, kalawag sa Maranao. Maganda po yan. Turmeric, no? Another type of ginger, kasi ginger family yan. So, lagyan mo ng lemon, yan. No? Tapos, maligam-ligam na tubig. Tapos, pwede mong haluan ng apple. Yan. No? So, gumaganda ang digestion mo. Tapos, nalilinis na yung ating atay. No? Nawawash out yung mga toxins. Pati kidney. Sama dyan, pati yung kidney natin. No? Relaxing. Actually, yung cholesterol na naibababa niya. Kasi, ano siya, yung, kung may high blood ka, hypertension, tutubo yan. Talagang maganda yan. Ilagay sa maligamgam. No? Lukewarm. No? Tapos, hindi naman puro tubig ilagay mo doon. Kaya nga yung tubig, yung katas ng ginger, lemon, lagyan mo ng apple,
turmeric. Ayan. No? Iba. Tingnan nyo. Subukan nyo. Uminom ka niyan. Aantukin ka. Yeah. Ayaw mga insomnia. Yan. Antukin. Ma-kwan ba? Ma-relax ba? Yan. So, very nutritious, no? Clinically, yan po ay makakatulong sa ating kalusugan. Actually, malaki ang ako lang banggitin yung mga brand na mga herbal. Basahin nyo. No therapeutics claim. Ibig sabihin, di po namin inangkin na nakakagamot kami. Yun po ang Tagalog ng no therapeutics claim. Ba't ka pa bumibili? Sumusugal ka. Ito, sigurado to. Ang sinasabi ko sa inyo. Yan talaga, herbal. Fresh na fresh talaga. No? Kasi nga, ikaw mismo ang nag-blender. Dinip-dip mo. Tapos, di pa yan na-process, chemicals, o na-process sa laboratory para gawing capsule or gawing tablets, syrup, in liquid form, or in solid form, or in powder form. Diba? Yan po. No? Dagdag ko yung banana para sa potassium. No? Usually, sa mga manginginom, isa ring effect yan. Kasi, apektuhan na yung inyong atay. So, nagkukos din ng mga, sabi ko nga, hyponatremia, hypokalemia. Mabagsak ang potassium mo. No? Iba na yung pag-regulate. Kung sa bakina ng sasakit niyan, may tulo na. No? Yung may tumutulo na. So, kasi, siyempre, masyado nang gamit-gamit yung atay mo. So, yan. So, pang nasisira ng atay natin, that will lead to cirrhosis and most probably pupunta yan sa cancer. Yan, mga kababayan. Awesome! Hey, mga kababayan, liver cancer and hepatitis awareness month is January. Marami po sa atin, mabisyo ang mga Pilipino. Ingatan natin, mahalin natin ang ating atay. Atay na alaga ng atay. Malusog na atay, masayang buhay. Yan. Yan ang slogan natin. Mga pasyente ko, yun yung midweek daw nila. Malusog na atay, masayang buhay. Kaya dapat atay natin ay laganat. Okay. Mga kababayan, gusto kong mag-proceed tayo sa isang paksa natin. No? Kasi may oras pa tayo. No? May oras pa tayo. Yan. Mukhang nahulog yung mukhang mainit itong paksa natin. Mainit na mainit. Ang susunod na paksa natin. Parang ayaw ng mikropono natin na sobrang lakas. Nahulog eh. Nung primero pala, palang nahulog na eh. Okay. Ito sa CCW Bantay Kalusugan, pinag-uusapan natin ay kalusugan. Subalit itong huling paksa natin, susunod na huling paksa natin, gusto kong bigyan ng emphasize. Gusto kong bigyan ng ponto itong susunod na paksa natin. Hintay talaga ako eh. 2 weeks na akong pinapaos. So, salamat ako sa Diyos. Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigyan ako ng boses ulit, no? Ngayon, inukumusta ko pala ang ating Vice Mayor ng Butuan City na former congressman, si Attorney Honorable Councilor
Vice Mayor Lawrence Fortun. No? Noong January 7, kami po ay naglaro ng First Invitational Futsal League. Tinalo niya ako. Talagang yung 50 uppers sila 40 uppers kami. Talagang tinalo niya yung team ko. 3 team silang nag-champion. Kami po ang first runner-up. Magre-rebansi ako sa'yo. Brad Lau, no? Yung team Lau talaga, malupit, no? Doon na-injured din siya. Na-twist yung kanyang tuhod, no? Mukhang deserving naman silang champion. Mabuhay ang ating kapatid na Vice Mayor Lawrence Fortun. Kayo. Mga kababayan, ang susunod na paksa natin ay bilang isang CCW ay siguro isama natin sa kalusugan to. Di ba bang? Sama natin kasi mental health, no? Sa mental health, yung behavior, kailangan dyan. Tayo, addiction specialist tayo. Papasok ko to. This is still correlated sa ating paksa. Itong sa kalusugan din to. Mental health to Regarding sa aking regarding sa mga journalism, talking about journalism, no? Yung naghahayag ng malayang pamamahayag. Yan. Yung sinasabi nating media practitioner. Sinasabi natin mga tagapamagitan sa bawat tao may paghayag ng balita. Balitang makakabuti o balitang patikos. Yan nangyayari. Alam nyo po mga kababayan, ang pag-abot ng balita, hindi puro negative. Parang ang mabenta lang yung negative Hindi maganda yan. Yung mangyari niyan, ang utak ng mga Pilipino, puro negative din. Diyan papasok ang club mentality. Diyan papasok yung mental health natin. Kaya may karapatan ako. Kung ikaw man ay tinatamahan rito, may karapatan ako, hindi lang journalist ako. I'm an addiction specialist. No? I can profile you. What is behavior disorder? What is personality disorder? Pasensya na, ito ang binigay sa atin ng Diyos. So ano ba? Ano ba ang pag-usapan natin sa journalismo? Kababayan, ang journalism ay dapat namamagitan. Ipapaabot mo ang balita, ipapaabot mo ang impormasyon na pawang katotohanan, na walang bahid na kinikilingan, na walang pinapaboran. Ang pinaka-importante sa lahat ay maganda, mabuti ang intensyon mo. Kaya pag inaangkin mo sa sarili mo, na ikaw ay journalist, dapat umpisa mo sa intensyon. Sa inyong layunin, ito ba'y kabutihan o ang sariling kapakanan? Kasi marami sa ating mga kababayan na giorno, kono. Nainis ako sa inyo, ito para sa inyo Yung consistent ka na bumabatikos, ay diskumpiyado na ako sa iyo. May sariling, na yan, may intensyon ka na. Self-benefits and self-interest. Abatikosin mo yung individual na tao, na kuno narinig mo kay kuno, tapos ayaw mo nang sabihin yung pangalan ni kuno. Tapos sabi mo, ako ay reporter. Hoy, Gigi,
Gonggong, ito para sa'yo. Ha? Eh di ko tuloy ano eh. Ito marami ring mga pinapatay na journalist na kuno-kuno. Kasi yung iba dyan, nababayaran. Kaya, tuloy, pag tinignan, pinrofile, kahit na kriminal yung binabatikos, binabatikos niya, kriminal man o ano, ikaw naman ay bayaran ka pala. Kaya marami nadidisgrasya dyan. Pero ito, pinagmamalaki ko itong mga to. Yung nangyari sa Maguindanao Massacre, sumama na mga journalist na nasawi, sila ay pinagmamalaki ko. Yun, sa tingin ko, mga journalist yun, na nasawi nung Maguindanao Massacre. Eh, sinamahan nila ng pag-file ng candidacy, no? Yung mga dadato, no? Sila po ay talagang hindi bayaran yun para sa akin. Kasi matapang yun. Alam nila yun eh. Ina-anticipate nila, pwede mangyari yun. Hindi mga bayaran yun. At tingin ko. Yung sa Ampatuan, mga kababayan. Yan, yung mga journalist. No? At saka ako nga pala, talking about journalism, dapat membro ka ng regulation board ng journalism. Eh, buti kung mayroon kang course. Ako, wala po akong course. I'm not a BS journalist. Wala akong course. Pero, as a doctor, a postgraduate doctor, tapos may practice, nag-exam din ako sa Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas. Umasa naman tayo with my humble level of intellectual capacity. Pinag-aralan din natin, kaya nga po pumasa tayo sa exam eh. No? Accredited po tayo ng KBP eh. Kasi alam natin anong tama at mali, na anong mga loopholes sa pag-broadcast, anong mga disadvantage, may anong mga advantage. Yun. Para sa akin, malalim ako eh. Doon tayo umpisahan sa intention. Pero ako hindi mo kayang yan sa akin. Ano to? Okay, mayroon tayong ipapa-shout out rito. Si Boyet Del Rosario Castillo. God bless you, sir. From Antipolo, Barangay San Isidro Chapter. Citizen Crime Watch ito. Yan. Ng aming mga CCW member ng San Isidro, Antipolo City. Si Boyet Del Rosario Castillo. Ayan. Saludo ako sa inyo, mga ka-CCW. Yan. So, balik tayo dun sa journalism. Well, itong ginagawa ko. Tumutulong tayo. Gamitin natin ang boses natin na makatulong. Kahit may isang conflict, may makita kayong conflict ng bawat panig na may conflict. Dapat sa journalism, kung ikaw ay journalist, ikaw ang maging rason para magkaayos yun. Kung kailangan ko magsisinungaling ako para maayos ko lang yun. Yan ang proper and correct and ethical and high standard of journalism. Kaya kayo maraming nagaganito sa inyo Kasi obvious na may butas kayo. Malaki ang responsibilidad. Ito sa Facebook, kung sino-sino lang ang makapag-live, sabihin, siya ay isang journalist, mayroon daw tinatawag na citizen journalism. Gonggong, ano ka ba, gonggong? O talaga, GG ka. Kakaswang ka ng libel. Itong mayabang na kala mo makapost sa Facebook. Kung may tatanungin mo, ayaw kang kausapin, karapatan niya yun. Ngayon, kung ano nung sinasabi mo, na sinabi ni Kuno, naharas mo yung tao Kunwari, reporter ka, meron ba may Society of Journalism na regulated? Alam nyo,
Hindi pwedeng wala kang lisensya. Kaya dito ang tinatawag natin, parang baril yan. Dapat may lisensya yung baril mo. Kung wala, hindi ka pwede magdala. So karapatan mo rin, may baril ka, pwede ka magkaroon. Pero dapat may lisensya. Ganyan din sa driving. Kung ikaw ay driver, kailangan may lisensya ka. Kahit marunong makaling ka mag-driver. May regulation yan. Lalo dyan sa bibig mo. Sa bunganga mo. Na panay salita ka. Panay kayo na citizen journalism daw. Dyan sa mga pag-keyboard nyo na pag-message nyo sa mga Facebook nyo. Dapat may regulation kayo na kinasasakupan na may accredited kayo. Ano mangyari niyan? Magkakagulo ang Pilipinas. Subukan mo yan sa ibang bansa. Dito nga, yung sikat na rappler natin na, yun, journalista yun ha. May mali lang sa technicality. Kasuhan ng libel case. Yung retired general nga, sabi, may bubulgar daw siya kasi may sinabi yung mga, ayaw naman niya sabihin. Nagpo-post sa video niya, live. Ngayon, tinawag na ng Kongreso, ng gobyerno. Cyber libel, basahin nyo. Ayoko ituro rito ang cyber libel. Gusto ko kayo makasuhan. Hindi basta-basta. Mga sa Region 12, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magalit. Yan, para sa inyo. Pati yung uwak. Umuuwak-uwak. Hindi naman lahat. Pero ramdam ko dyan sa Region 12. Maraming bayaran dyan. Lalo na, meron na silang Facebook. Ano bang ano nyo? Na-profile ko kayo. Meron kayong mga fake na logo na kung ano ang nilalagay nyo, pwede kayo kasuhan dyan. Ayoko sana sabihin eh. Dami yung pwedeng iano sa inyo. No? Tatapang nyo. So, amunin ko kayo. Ako, doktor ako. Punta tayo sa Israel. Dun sa Gaza. Tumatiming lang ako eh. Doon tayo. Maraming namatay na doktor doon. Maraming namatay din na journalist doon. Nagpapatay ng mga Israeli. No? Dati pa yan. Yun ang matatapang ng journalist. Ang gunggong. Ang Marawi Siege. Sana sinama ko kayo doon sa Ground Zero. Yabang yan eh. Alam mo, ayaw kong magsalita eh. Ayaw kong magsalita. Magulo dyan. Kasi halo-halo ang tao dyan. Kaya minsan, gusto ko yung mga lumad eh. Yung mga nitibo. Mga lumad na mga tribo. Kasi may mga prinsipyo, paninindigan. Kaya ako, kompleto ako rito. May manubo, gainon, may tausog, may, siyempre, maranaw tayo. May kamayaw, may kalagan. Yan ang mga tao ko. Nasa Manila ko, may eranon tayo, may yakan. Gusto ko yung mga ano eh. Ba't ko nasabi yun? Kasi sila may mga prinsipyo. Kayo, profile ko kayo. Hindi po, harap-harapan tayo. Balang araw, makapunta ko dyan sa Region 12. Kakasubukan tayo. Journalism ko, no? Citizen journalism. Ibig sabihin, lahat na lang pwede mong tirahin sa Facebook, i-type mo lang sa comment statement. Alam niyo po ako, behaviorist ako. I'm an addiction specialist. Behaviorist ako. Behavior disorder at personality disorder. Yung konting ano mo lang, itatype mo. At patama ba? Tapos you're claiming that you're a journalist. Tapos patapang, panindigan. Bakit yung nagsusumbong sa'yo? Mag-file ka sa ombudsman, gonggong.
O may ebidensya ka? Hmm. May ebidensya ka. Pa-annex-annex ka pa eh. Mag-file ka. Region 12, yung mga vlogger dyan. Actually, tawag sa inyo vlogger eh. Kasi vlogger, nauso yan sa social media. Nauso yan sa social media. Vlogger. Anybody of us can be a vlogger. Maraming ang yumaman dyan eh. Para sa akin, faking yaman yan. Hindi naghirap. Pero yumaman sila, ayaw kong pakilaman yun. Kasi strategize nila yun. Pero, itong sa social media, powerful daw. Powerful, pero gamitin mo sa tama. Kung sa inyo, powerful, para masira ang isang tao, hindi na maganda yun. Libel case, cyber libel. Kaya sa aming mga membro sa CCW, ingat po tayo. Tingnan mo, nag-iingat po kami. Kasi alam namin, kami po 3 dekada. Pag magpa-file kami ng kaso, yan, meron kaming Attorney Ferdinand Topacio. Ilan ang napailan naming kaso sa CCW? Ayoko banggitin. Mga, ano pa, sensational issues ng ating bansa. Eh ikaw, pakuno-kuno ka na journalist, papailan ka namin. Di lang gobyerno, pinapailan namin, charge namin ng kaso. Mga private sector rin na mga abusado. Libel case yan. No? Tingnan natin. Pati brief mo, mabenta mo. No? Pati, nako, napapaano tayo rito? Nadaan ko sa bibig ko. Matotoong sinasabi ko, no? Ang nyo galawin yung mga matitino. Kasi, yan yun. Politika nila yun eh. Ngayon, yung sumusulsol sa'yo, kasi bayaran ka, bakit ayaw magbulgar? Magbulgar, parang ako. Tinitira ko na anonymous. Anonymous lang naman eh. Oh, mayroon bang complain? Nambubugbog daw ako. There's no such thing as anonymous complaint. Ikaw, ginagamit mo ang platform ng media, Facebook. Tapos sabihin mo, sabi ni Kuno, ganito ka daw. Ha? Loko to? Gonggong? Oh, tawarin niyo ako. Mga nasasabi ko nga itong mga nakikinig sa atin kasi salita natin ay iniwasan natin magsalita ng mura. Kasi nga po, unang-una katuruan ng bilang isang Muslim, kailangan din makapagmura. Pero kailangan din, sa akin, pinipigilan ko yan. Pero ang emosyon ko ngayon ay umapabor sa mga taong sinisiraan. No? Sinisirain ng social media. No? Ako, sanay na ako masiraan. Sirahan lang sirahan. Pero buti wala akong nakukuha mga ebidensya. Kasi lalabanan ko yan. Kahit mabenta ko ang mga sasakyan ko, lupa ko. Agastusan kita para kasuhan ng libel case. No? Use journalism in appropriate and in a righteous manner. Be a conflict resolver. Dapat ikaw ang tagapag-ayos. Medium ka eh, media. Nasa gitna ka. Middle ka. Madali kayong i-profile eh. Walang credibility, obvious. Makapit sa meron para lang kapera. Yan. Wala nang mga nangyayari yung mga vloggers, mga trolls. Isira nila yung mga politicians. Yes, may there is a proper venue. No? Pero yung mga reporter nating mga kasama, talagang sila, mga TV networks, sa mga radio station, yan.
Pero yung consistent ka, saka namang may buga, no? Wala kang, yan, inabot na tayo ng isang oras, no? Nilaan ko yan sa mga kakuno-kuno. Kami po sa CCW, tumutulong po kami. Eh, related din naman yan sa mental health. Kalusugan pa rin yan. Pag po kayo manira, parang ako, pag siniraan mo ako, kayang-kaya ko yan. Pero hindi mo alam yung anak ko o kaya yung mga mahal ko sa buhay. Naapektuhan yan. Totoo yan. Ako kayang-kaya ko. So, it can cause psychological effect. Psychological uh, negative effect. No? So, mental health yan. Isirain mo eh. Panirang puri. Libel case yan, malaki yan. That is a civil case. And if you're charging a civil case, millions ang pinag-uusapan dyan. They can charge you minimum of 1 million. Sinira mo yung reputasyon ko. Reputasyon ng tao. Yan ang katotohanan na paulit-ulit kong sinasabi. Ang mga Pilipino ay crab mentality. Mahilig dyan. Lalo na itong nauso na itong social media. Facebook. Ingat-ingat po kayo. Ito ay para sa inyo yan. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo kasi baka kasuhan kayo ng level 6. Marami akong kilala, kinasuhan na. No? Oo. Hindi biro yan. Kaya ako po, marunong po tayo mag-segue paano natin i-address. No? Kasi nga po, dumaan tayo sa screening. No? Na-accredited po tayo. Umasa po tayo dyan sa accreditation. Kapisa na ng broadcaster sa Pilipinas. Patuloy na ang hawakan natin ng responsibilidad na maging broadcaster. No? Malaki ang responsibilidad. Kung ikaw ay marinig lang sa'yo, batikos, yan, wala kang masabing mga magaganda. Malamang yan. Ako, panigurado yan. Nagawa pa kita ng psychological report. Meron akong psychologist. No? Yung mga health program officer ko. Panigurado, pustahan, interview ka. No? Meron kaming meron kaming psychological testing, behavioral exam. Lalabas na lalabas. Hindi kayo ipagkaila yan. Lalabas na lalabas. Ang misbehavior, mga personality disorder. Okay? Yan, mga kababayan, inabot tayo ng isang oras. Ako po ay humihingi ng patawaran kung may nasabi ako rito na di maganda sa inyo. Tapos, kung ako naman ay mga pagsabi rito ng kinagagalak, kinatataba na inyong puso, ay yun po ay galing sa may kapal, kung instrumento man lang, pinapaninindigan ko ang ating mga sinasabi rito. Walang intensyon, wala tayong pangarin, kundi ang ikakabuti ng bawat isa, ikakabuti ng bawat Pilipino. Kami po sa Citizen Crime Watch, mga voluntaryo kami na naninilbihan sa ating bayan simula pa noong 1992, if I'm not mistaken. No? Yan. Citizen Crime Watch, mabuhay kayong lahat. Lahat ng aming membro, talagang voluntaryo po kayo na nagsaservisyo. Ang inyong kasamahan, ako po, ready po na rating ready, no? Rating handa na tumulong sa amin sa executive board, national board. Kasama tayo dyan. Ay kami po ay parating bukas ang aming mga mata, bukas ang aming mga tenga, ang aming mga puso para marinig ang mga ano nyo, mga komento nyo, hindi lang mga dinaday itong mga membro natin sa grounds. No? Ako rin ang regional director sa Caraga ng CCW. Kaya ito po, binibigyan ko po kayo ngayon ng huling anunsyo. Mayroon po tayong bagong ID na 2024. Tapos 50 pesos lang po ang kukunin ng national. Yan po. Tapos bahala na po yung mga regional.
Ganyan po. So, tapos next year, libre na. Kasi nga, pamprenta lang po yun sa ID natin. So, lahat ng Citizen Crime Watcher, Luzon, Visayas, Mindanao, chapter, I think more than 1 million tayo, no? Ano po, iikot ang ating mga opisyal, no? More or less, isa rin yan, na tatakbo rin tayo sa party list. Nandiyan ang ating National President, Diego Macpantay Jr., at saka ang ating National Chairman, Attorney Ferdinand Topacio. So, ikot tayo, yung ID po, palitan na natin yung ID natin. Ayan, tapos mag-recruit tayo. Yung recruit natin, hindi natin hinabol ang quantity. Quality po, kung sila po yung mga totoong mga voluntaryo, kasi wala po tayong sahod, at saka walang mga bad records. Kasi sisira po, mababahiran ang ating organization. Uli, sa susunod ng Miyerkules, susunod na panayam, ako po ang inyong prinsiping manggagamot, ang CCW Bantay Kalusugan. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Payapaan mapara sa atin lahat. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live